Okay, mga langga, our topic for today is all about understanding of relation and function. Alam niyo ba mga langga na kapag tuloy-tuloy lang yung pagdaloy ng tubig sa gripo na ating ginagamit tuwing tayo ay nagtututbrush or naghuhugas ng pinggan o di kaya naliligo or di kaya naglalaba na hindi natin tinitipid ang mga tubig, tayo ay nakakasayang ng 15 liters of water per minute. So, itong ating example gagamitin natin para makuha natin ang mga values ng x and y. So, yung ano natin, nasasayang na 15 liters per minute, we let our x be number of minutes, tapos yung y natin is the number of liters. Itong example natin, gagawa tayo ng isang table diagram kung saan yung x natin, yan yung number of minutes. Yung y naman natin ay yung number of liters. So, para makuha natin yung values ng y, we have the equation of y is equal to 15 times the number of minutes. So, yung x natin dyan ay pwede nating palitan. So, sa problem, meron tayong given na 15 liters per minute na nasayang. So, to find the values of y, we have to substitute the value of x. So, if x is equal to 1, just substitute the value of x. So, we have 15 times the value of x, which is equal to 1. So, just multiply the number of 15 to get the value of y. So, 15 times 1 is equal to 15. So, this is our first value of y, 15. Now, if the value of x is equal to 2, just substitute the value of x by 2, then multiply 15 times 2, so we have 30. So, if x is equal to 3, then we substitute the value of x by 3, then multiply 15 times 3, that is 45. Then, if x is equal to 4, we substitute the value of x by 4. Then, we multiply 15 by 4, and we will get the answer that is equal to 60. So, now we have the fourth value of y. X is equal to 5, so we substitute the value of x by 5, then we multiply 15 times 5, which is equal to 75, and that is our fifth value of y. So, we have kinds of diagram. Mga langga, we have a table diagram. So, ganito yung table. Tapos, mapping diagram naman ganito. Sa mapping diagram, mga langga, ito yung values of x natin, ito yung y natin. So, ito yung x natin, ito yung y natin. So, ano natin dito, ang element ng x natin dito, tinatawag itong domain. So, ang x natin, tinatawag nating domain. Domain. Ayan. So, ang y naman ay tinatawag din itong range. Yung y natin, range ang tawag nito. So, ito yung input natin, ito yung output natin. Tayo yung naglagay ng numbers, ito yung output. So, kapag ang x natin ay 1, so 15 yung y natin. Kapag ang x natin is 2, 30 yung y natin. Kapag x natin is 3, 45 yung y natin. If x is 4, 60 yung y natin. X is 5, 75 yung ano natin, y. Dito sa mga natin na every element, dito sa x natin, meron tayong exact one unique element naman sa range. So, meron tayo 1 to 1 yan. So, kapag kunin natin yung ordered pairs, meron tayong ordered pairs na 1 tsaka 15. Mag-partner yan. Ordered pairs. Tapos, meron tayong 2 at saka 30.
mag-partner. Meron tayong 3 at saka 45 ordered pairs ang tawag nito. Tapos meron tayong 465 at saka 75. Hindi na magkasya kaya yan na lang muna. So ang tawag nito ay ordered pairs, magka-partner. So ito si X, ito si Y, ito si domain, ito si range. So meron din tayong tinatawag na kinds of relations. So ito yung tinatawag na kinds of relations. So, we have one-to-one relation, meron din tayong one-to-many relation, at meron din tayong tinatawag na many-to-one relation. So ang ibig sabihin nito, kapag one-to-one, meron lang tayong isang unique element na ipapart natin sa Y. So meron lang tayong 1. Ang partner ni 1 is 1 lang din. Ang partner nito is 2 lang din. If X natin is 3, Y natin is 5, X is 4, 7, ang Y natin 7, tapos 5, ang Y natin is 9. So, ito ang tinatawag na one-to-one relation kasi meron lang tayong unique element na paired with Y. So, meron tayong 1 element sa domain paired with 1 element sa Y. Relation ang tawag nito kasi ang relation is a set of ordered pairs. So, ito yon, ordered pairs. Relation ang tawag kapag may magka-partner. Ordered pairs. So, relation. Relation kasi may partner. Example, sa relation natin dito, we have ordered pairs, the quantity of 1 and 1, the quantity of 2 and 3, the quantity of 3 and 5, the quantity of 4 and 7. So, ito yung one-to-one relation. Dito naman sa one-to-many relation, we have the quantity of 1, 1. We have the quantity of 1, 3, the quantity of 3, 5, the quantity of 3, 7. Yung the quantity of 3, 9. Hindi natin na ilagay kasi hindi na magkasya. Ganon din yung the quantity of 5 at 9 dito. So, dito, hindi na rin natin nasali yung the quantity of 9, 5. So, ang ano lang, kasya lang dito, ito lang yung mga ordered pairs na nakuha natin dito sa many-to-one relation. Ito yung 1, the quantity of 1 of 1, the quantity of 3 and 1, the quantity of 5 and 1, the quantity of 7 and 5. So, ganito ang pagsulat sa mga ordered pairs. So, ang set ng first coordinates natin, ito yung first coordinates natin, ito yung domain natin. Ito yung mga domain natin, yung mga X natin, domain yan. Yung nauna dito. Ang pangalawa namang ordered second coordinates, yung range, yung partner ng X. Ito yung Y. So, ito yung range. So, ito yung domain, ito yung range. Ito naman yung domain, range, domain, range. Ang domain natin, tinatawag rin natin itong input. Tayo yung nag-input, ito yung output. Tayo yung nag-input, ito yung output. Tayo yung naglalagay ng X, tayo yung naghahanap ng values ng Y. Output. So, relation ang tawag nito kasi set of ordered pairs. Kapag set of ordered pairs, relation ang tawag. Sa ang tanong, ang lahat ng bato ay function ba? Kung ang relation na itong tatlong to ay tinatawag, pwedeng tawagin nating function. So, ano ba yung function? Natawag itong function kung ang relation ng bawat element sa ating domain paired with one unique element sa ating range. So, function ang tawag kapag one-to-one relation. So, kapag one-to-one relation, kasi meron tayong unique element, isa lang yung pair ng domain natin. So, ang tawag nitong first example natin, this is a function. Function kasi
isa lang yung paired ng bawat x natin. Yung domain natin paired with y, hindi umulit yung value ng x natin. So, meron lang tayo yung x natin 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 yung hindi natin nasulat. So, yan yung domain natin. Na paired natin, walang ibang partner dito sa y. So, this is a function kasi each element of domain corresponds with one unique element in range. So, function to. Check. So, function. Hindi na natin ilagay yung function kasi hindi magkasya. Dito naman sa next nating example, function ba kaya yan? Yung function, tandaan natin na ang domain lang yung tinitignan natin. Dapat ang domain meron niyang one unique element sa range. Dapat ang domain natin hindi umulit ang numbers sa domain. So dito ang domain natin, ang 1 natin paired with 2 numbers of y. So meron tayong the quantity of 1 to 1, tapos meron din tayong 1 paired with range na 3. Tapos yung 3 natin paired with 3 numbers in range natin. So, pansinin nyo, yung 1 natin, yung domain natin, umulit. 2 times umulit dito. 2 beses umulit yung 1 natin dito sa domain. Ang range naman natin umulit din ng 3 beses dito. So, kapag ganyan, kasi hindi na ito matatawag na each element kasi dalawa na ang element sa domain. So, kapag dalawa na yung element sa domain, umulit yung element sa domain, hindi na siya pasok sa definition ng function. So, hindi na to function. This is not a function. Kasi, umulit yung x natin. Dapat, hindi umulit yung number ng x natin. Yung x natin kasi dito may dalawa tayo, yung 1. Tapos meron din tayong tatlong 3. 'Di ba? Tatlo yung partner diyan, hindi lang natin na sulat. So kapag ganito, mapapansin niyo umulit yung range natin, hindi na siya pasok sa function kasi dapat each element nito, bawat element ng domain natin paired with only corresponds with only one unique element in range natin. So this is not a function. So dito naman 1-to-1 relation. So dito meron tayong 1:1, 3:1, or the quantity of 1, the quantity of 3, the quantity of 5, the quantity of 7, 5. Dito sa third example natin, ito yung many one relation. Dito sa ating domain, meron tayong each element, hindi bumalik-balik yung x natin, yung domain natin. Paired natin, meron din itong unique element dito sa y. So, ang 1 can be paired to is 1, tapos yung 3 paired with 1, 5 paired with 1, so yung 7 paired with 5, at yung 9 paired with 5 also. So, take note dito mga langga na domain lang yung tinitignan natin. Each element ng domain dapat may paired siya na element sa y. So, ito naman ay hindi naman umulit yung number sa domain. So, this is a function. Kasi, ang function, each element daw ng domain mayroong paired sa y. So, dito lang dapat sa domain yung titignan natin. Kapag may umulit na number, that is not a function. The third diagram, kinds of diagram, is a graph diagram. So, i-graph natin yung nakuha nating values of y dito with the given values of x. So, paano ba to gawin? Dito, ito yung x
coordinates natin. Ang dito naman, ito yung y coordinates. Dito, ito. Tapos ito yung x natin. So, yung x natin, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Number of minutes. Dito, 1, 2, 3, 4, 5. So, dito yung starting point natin sa 0. Dito naman sa y, dapat ang gawin natin dyan, tag 5 yan. 5, 10, 15, 20, 25. Pero ginawa ko na lang tong 15, 30, 45, 60, 75 kasi maikli lang yung susulatan natin. So, kapag mag-ano tayo ng graphing paper, madali natin yung kasi masundan. Kasi sa graphing paper kasi meron ng mga lines. So, dito, kapag i-connect na natin, i-graph na natin yung ginawa natin dito. So, if x is 1, so ito yung 1 natin, y is 15. So, nandito yung 1 at saka 15 natin. So, if x is 2, 30 dito ang y. So, kapag x is 3, 45 dito naman. So, if x is 4, 60. So, dito, tsaka yan. So, dito yung intersection line. Tapos, dito naman, if x is 5, y is 75. So, dito yan. So, yung natin, yung line graph natin, ganito yan. Kukonek lang natin to. So, this is a straight line. So, infinite yan. Kasi, 5, 6, 7, 8 hanggang So, going upward. Tapos, ito naman, pababa dito, mga negative numbers yon. So, ito yung 1, tsaka 15. So, ito naman ang 2 at saka 30. Tapos, ito naman yung 3 at saka 45. Tapos, ito naman 4 at saka 60. Tapos, ito naman yung 5, 75. Yan. So, ito yung graph diagram. So, alamin natin kung ang function ba dito ay ito ba yung graph na to is a function. Yung relation dito kasi ordered pairs to. So, this is a relation kasi ordered pairs. So, yung relation ba ito function ba to o hindi? So, para malaman kung function yan, halimbawa ganito lang yung given, wala to, graph lang yung given, paano natin ma-identify na yung graph is a function? Kailangan nating i-apply ang vertical line test. So, ito yung vertical line test para malaman natin kung ito ay function. Yung vertical line test. Ang vertical line test, mga langga, ito yung method na ginagamit para malaman natin kung ang given relation is a function or not. So, madali lang naman to kasi magdodraw lang na tayo ng vertical line. So, ito yung vertical line ha. Pag ganun ang vertical natin kasi ang x natin is horizontal, ang y natin is vertical. So, mag-draw lang tayo ng line cutting through the graph of relation. Tapos, kapag matapos na natin ma-draw yung vertical line, titignan natin yung point of intersection. Dapat isang point of intersection lang. Mag-draw tayo ng vertical line. So, halimbawa dito. So, ito at saka ito yan vertical muna. Magano tayo. Ito, mag-draw tayo ng vertical line. So, ito lang yung titignan nating line kapag ang point intersection, kapag
makakatama tayo ng more than one, makatouch tayo ng more than one sa line natin, yan is not a function. So kapag function naman, dapat isang line lang matouch natin sa vertical lines. Sa dito, isa lang naman. So kapag mag-draw ulit tayo ng another vertical line, dito mag-draw tayo. Saan ba tayo mag-draw? Pwedeng dito. Yan. So dito lang yung point of intersection natin. Touch lang tayo. Ito dapat yung bantayan natin, yung line dyan. Dapat isang point of intersection lang yung makikita natin. Kapag dalawa yung point of intersection, hindi na yan function. So this graph is a function kasi isang line lang nag-touch yung ating vertical line test. So ito yung tinatawag nating vertical line test. Ayan. Another example, if we have a given relation, negative 1, the quantity of negative 1, 0, the quantity of 3, 3, the quantity of 3 to negative 3. So, i-try natin kung ang graph na ito or yung given relation is a function. So, paano ba natin yung gawin? So, una, i-graph na muna natin. Nasaan ba yung negative 1 at saka 0? So, dito yung ano natin, yung negative 1 natin at saka 0 nandito. Tapos yung 3 at saka 3 natin, positive 3 at saka positive 3 dito yan, saka dito. So dito yan. So kapag may graphing paper tayo, madali lang yan makikita kung nasaan yung point of intersection ng dalawa. So dito 3 tapos negative 3. So dito, ito yung positive, ito yung positive na x natin, ito yung negative na x natin. Lahat ng negative na y nandito, going downward, going upward naman yung positive natin na y. So kapag 3, ito yung 3 natin, positive 3, ang partner niya is negative 3, so dito yung point intersection nila. So ganyan dapat yan. So ito yon, dito yung point of intersection ng 3 of 3, tapos dito naman ang 3, negative 3. So ganito yung pag ano natin, i-connect lang natin yung mga dot, point intersection, i-connect natin ganyan, tapos i-connect natin dito. So ito yung ating form ng graph natin. So pag ganun, so kapag ganito yung ano natin, pag magbigay tayo ng vertical line test, halimbawa lagay na tayo dito vertical line test, kailangan isang point of intersection lang matouch, dito dalawa, dito. So dito yung 1.5 to dito, tapos dito naman negative 1.5. so dalawa yung nag-touch sa ating vertical line. So kapag ganito, dalawa yung nag-touch sa ating vertical line, so this is not a function. Another vertical line test, yan. So dalawa pa rin itong point of intersection at saka ito. So kapag dalawa, this is not a function, dapat isa lang. So yan lamang po para sa araw na ito. Sana ay nasundan ang video. Thank you very much. Thank you for watching. Bye.